Daan-daang milyong dolyar na actual direct investments ang ipinagmalaking pasalubong ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 5 araw na state visit sa India. May binigyang diin din siya bago umuwi, kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban sa Bise. At live mula sa Bengaluru, India, nakatutok si Salima Refra. Salima. Vicky, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas, alas 4:30 na ng hapon dito sa Bengaluru sa India. At sa mga oras nga na ito ay nasa himpapawid na ang Pangulong Bongbong Marcos pabalik ng Pilipinas. Bitbit niya ang daang-daang milyong dolyar na actual direct investments para sa Pilipinas. At tinanong din siya ng media kanina, Vicky, kung patungkol dun sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Let me clarify that. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. Yan ang diniin ng Pangulo kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Proseso lang anyang pinunto at walang diskusyon sa mga merito ng reklamo na dapat anyang ipaintindi sa publiko. They're not saying that there was no wrongdoing. Neither are they saying that there was wrongdoing. All they're saying is that you did not handle it properly. That's it. Sabi pa ng Pangulo, may iba pang paraan para imbestigahan ang mga alegasyon. We have already COA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations. We have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. Tinanong rin ng Pangulo tungkol sa rocket launch ng China malapit sa Palawan. If you look at the incidents, they did not commit any violations. There have been no casualties. We just wish that perhaps they could warn us a little earlier. Mas malakas na rin daw ang kooperasyon ng dalawang bansa. Asahan ding mas mararamdaman na ang presensya ng India sa South China Sea. India has already made the policy decision to have more of a presence in the region. We have committed to more exercises together, and not only bilaterally, but also, of course, multilaterally with other countries as well. Samantala, ayon kay Marcos, naging mabunga ang 5 araw na state visit sa India. We have already secured $446 million in terms of actual direct investment. Pero marami pang papasok dyan. Hindi estimate lang namin dyan with the several other areas is the potential for investment of about $5.7 billion. So malaking bagay talaga. Vicky, bandang alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas ay inaasahang lalapag na yung PR001 lula ng Pangulo at kanyang delegasyon mula nga dito sa India. At yan muna ang latest mula nga dito sa Bengaluru sa India. Dhanyavad, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refra.